Yun po naman. Pagbigyan na natin siya ron kung yun ang kanyang inaakala. Hindi po, kami pong Iglesia ni Cristo, ayaw po namin yung mga pag-aaway-away. Kaya po pinipilit natin ipaliwanag sa inyo. Iisa talaga yung totoo. Wala na pong ibang totoo. Kaya po, pagtiyagaan po nating i-process, hanapin. Nandyan lang po yan. Hindi po kayo mahirapan kapag kayo ay pinagtiyagaan po niyong hanapin. Dapat yun yung grievances na yun, i-redress talaga yun. Dapat talaga matugunan yun, Kong. Di ba? Hindi mo pwedeng, hindi ako gobyerno, baliwalain natin yan. Yung mga hinaing ng taong bayan. Sa taas ng bilihin ngayon lang. Hindi pwedeng baliwalain yan. Hindi totoo yan. Paano, asan ngayon ang totoo? Sasabihin natin, hindi po, napakababa po ng presyo ngayon eh. Tumas na yung gasolina uli. Sasabihin ba natin, yung corruption. Nako. Ito, nagbabantanan mo ng ibang grupo na dahil nga sa corruption at katiwalian, magrarally susubukan. Sapagkat sila napansin nila yung napakaraming kabuktutan na nangyari sa 2025 budget. Nako, ang daming nagsalita dyan. Paano sa salamin sa salamin ni Senador Enrique? Hindi totoo yun. Ano yung totoo? Ay, nako. Well, bago lang tayo lumipat ko, meron pa isang punto na dapat siguro masagot natin. Yung peace rally ninyo, ang nakinabang lang dyan, si BP Inday Sara. Kasi pinahinto nyo yung impeachment eh. Sa impeachment pa naman anya, may pagtatanggol ni BP ang kanyang sarili. Masasagot niya kung anong mga pinaparatang sa kanya. Nag-rally kayo, lumabas kayo. O di ang una nakinabang niya dyan, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, personal, si BP Inday Sara. Unang-una, meron bang isa sa mga tagapagsalita na sinabing, ihinto na po ninyo ang impeachment? Wala po. Malinaw na ganun, Kong. Walang ganyan narinig ko eh. Hindi tayo tutol sa impeachment. Yun ang sinasabi, hindi po kami tutol. Kung nasa lugar po ang kanyang pagkakaprocess, yung pagkakalatag niya, yun po. Wala po tayo. Ang totoo niyan, hininto ba, nagkaroon na ba ng deklarasyon sa House of Representatives na opisyal na po namin itinitigil, ayaw na po namin tumanggap ng kahit anong impeachment complaint? Meron ba nagsabi? Wala po. Actually, hinihintay pa nga nila pang-apat para ata. Baka mayroon pa kasunod na mga impeachment. Yun ang sagot doon na wala tayong kapangyarihan na patigilin ng House of Representatives. Sinasabi lang natin ang makakabuti sa ating bansa sa harap ng naaambang mga pagkakabahabahagi at pagkakawatak-watak na naman natin bilang Pilipino. Hindi lang mamamayan, kundi mga leaders natin. Yan ang binabanggit natin eh. At maging ang kung halimbawa, tanggapin nila yon at makilala nila sa bandang huli, parang totoo nga yata eh. Mali tayo. O di salamat, nakinig kayo. At ang totoo nga ngayon, Kong, di ba? Maging ang Kongreso, di naman sinasabi. Bilang nasa Kamara, hindi nila pwedeng tanggihan din, di ba? Na kapag kami naghain ng impeachment. Hindi ba yung parang apo yata ng dating Pangulong Corazon Aquino? Inuusig na yung House of Representatives, hindi kayo kumikibo. Yun na nga. Meron bang nagbabawal? Wala naman eh. Yun na nga po. Pero kilalanin nyo yung prinsipyo na dapat pag ginawa nyo yan, sabi ng Pangulo, mahahati lang ang atensyon ninyo. Yung karapat-dapat na gawin nyo sana, na unahin ninyo yung kapakanan ng bansa, wala po. Madadivert ang atensyon po ninyo. Totoo ba na sinabi ng Pangulo yun? Totoo. Yun ang katotohanan. Itatanong mo kay Senador, hindi po ba niya sinabi yun? Hindi. Yung version mo ng totoo ang mali. Di ba? Linaw na sinabi ng Linaw na sinabi niya eh. It is a storm in a teapot. Senador Enrile, sinabi po ba ng Pangulo yun o hindi? Hindi niya sinabi yun. Kung sagot niya, hindi ko narinig yun. Baka sakaling patawarin mo siya sapagat sabi ko nga, baka wala sa yung hearing aid nung panahon. Pagbigyan mo naman, kasi may edad naman yung tao, tayo naman ay pagkaganon. Lahat ng tolerance, ibibigay naman natin. Iba ko kasi yung hindi niya narinig, tsaka yung hindi sinabi, di ba? Tama na. Ay, nako. So, yun po. Sana doon sa maging mga sa kababayan natin kung at maging sa ilan hong mga ang benta kasi sa inyo kung wala kayong social media account at saka hindi kayo nanonood ng mga vlogs, Marami kasi mga vlogger ngayon, kahit anong paliwanag ang gawin natin. May binibigay din sa akin, inaatake na naman ako. Yung nagdaraw ako nung yung dating yung crucifix law.
Pwede kayang ipasinag natin ito. Hindi, teka lang pa, bago lang natin ipakita yan, napunto ko lang, Nelson at saka Kong, meron kasi akong narinig ngayon. Ito naman, bali-balita lang. Marami daw talagang vlogger ngayon, Kong, na kahit ano sabihin ninyo, ay talagang ang kanilang kanilang motibo, ang motibo ay mali. Sabihin ay talagang Para magpaliwanag ako. para kapag ang motibo daw po, ang goal sa isang vlogger na nag-react kayo, may bonus pala yung vlogger na yon kung nagtagumpay ka. Kaya wag yung bibigyan ng reaksyon. Hindi naman siya yung babayaan mo na siya. Hindi, sa punto lang po ng vlogger ko. Babayaan mo na siyang kumita-kita ng konti. Bakit sa katulong din kayo, no? Ang akin namang inaalala ay yung maililigaw nila. Baka may mga mapaniwala. Yung may mapaniwala sila ng ganon. Unang-una kawawa. Pangalawa, baka hindi nila ko maintindihan. At ako naman ang kanilang pinasasama. Kaya kailangan ding ipaliwanag. Kaya mo na yung konting kita na... Opo. Bakit Kong, ito naman sa issue ng ito, bakit hindi pa ito tinitake up ng mga vloggers. Ito lang binanggit natin, yung sa punto ng rally. Yun bang meron talaga, Nelson, saka Kong, na ina-agitate ba tayo? Maging kami ni Nelson Talaga ko hindi bonus Alam mo, pagka nag-comment ka sa dami kasi ng pinagmulan nito, necessarily, lalaki yung kanyang... abuse. Tama po yun. Diba? Saka engagement. Doon siya kikita. Pero yung siguro na... patakaran na kapag ka nag-comment, baka hindi doon. Hindi, Kong, meron kasi mga taong nagkukumpas sa kanila Alam nyo na. Alam nyo na. Ayun ang pinupoint nila. Anong tawag sa mga tao yung kumpasero? Opo. Pag kayo, lima yung alaga niya. Sige, Kong Dante, tanda niya. Dito ako sa mga taong ito nangahawa. Ewan ko, pwedeng bang isingit ito? Dahil yung rally natin, anong date yun, Nelson? At 13 po. 13. Last Monday. At 13 yun. Last week. Ibig sabihin nun, may uulat yung buong pangyayari kinabukasan. Tama ba ako? Tama ba? 14 dapat. Ngayon, ang pinakamalapad na dalawang dyaryo sa bansa, alam mo yung mga pangalan. Opo. Bawal bang banggitin? Hanggat tari, huwag na natin banggitin ko. Pero yung dalawang... alam na natin yun. Yung dalawang malapad na pahayagan. Dalawang malapad na pahayagan dito sa ating bansa na dinadakila ng napakaraming mga tao na nag-aakala na yung kanilang may sinusulat ay parang bawang katotohanan. Kasi nandun pa rin tayo sa katotohanan Opo. Nakita ko yung yung headline nila, itong dalawa. Halos pareho Okay. Parang nakalagay, INC rally, binilang nila 1.8 million. Opo. Magtataka ka, Jen. Nag-quote sila ng mga political figures. Okay. Binanggit nila si Senate President Chis Escudero na umano'y nagsalita ng pahayag patungkol doon sa... medyo nakita ko malaki. May mga dalawang paragraph. Samantalang wala naman yung Senate President. Wala siya doon. Nabanggit din na nandun kanya si ganito, tsaka si ganyan, tsaka si ganyan. Nabanggit ang mga pangalan. Tumatakbo. Pero ako na nagsalita ng halos 1 oras. Wala doon? Wala. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Ganun ba? Hindi, kaya nga ginawa ko, ginupit ko yung kanilang banner. Yung January 14, silang dalawa. Opo. Yung isa, nakalagay pa yung kanyang, meron pa siyang slogan. Balance News. Fearless views. Opo. Paano mong babalansihin yun? yung senador, yung Senate President na wala doon, na nagbigay lang ng konting komento, SUM binuyang-yang mo doon. At iba pang mga political figures na nagkataon lang na nagsidalo sila ron sa iba't ibang kaparaanan. Bakit yung nagsalita doon wala na halos 1 oras na yung kanyang sinabi ay binigyan pa ng context yung nilalaman ng mga pangyayari at kung bakit nagkaroon ng peace rally? Opo. Walang binanggit sa sinabi ko at hindi man lang binanggit ang pangalan ko. Ngayon, kung ikaw ay newspaper man, ikaw ang editor, Jen. Ikaw naman, pareho kayong editor. Ikaw ang editor ng isa. Alam ni Jen yan. Ikaw yung editor ng isa. Alam namin dalawa ni Jen yan. Opo. Ano bang katungkulan ng media? Hindi ba para iulat mo yung tunay na pangyayari? Tama po. Para sa kapakinabangan ng mga taong gustong malaman ang nangyari. Para sa ganun, maging matalino, enlightened ang ating mamamayan. Ito yung tungkulin ng media.
Paano mo paniniwala ng isang media yung kalahati o higit sa kalahati ay hindi binanggit? Gusto niyo mo sagutin ni Jan? Pero sasagot ko sa kanya dahil editor ka. Sinasunod. Number one. Oo.